kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang bahay ang niloban sa barangay Kaligayan sa Paligayahan sa lungsod ng Quezon. Mahigit 3 milyong pisong halaga ng alahas at pera ang natangay ng mga sospek. Ang estilo raw na ginamit ay ang akyat sabay gapos. Si Mark Salazar, naka-Alerto 24. Karaniwang sumasalisi ang mapangahas na kriminal kapag maluwag ang seguridad. At kaninang alas 5:30 na madaling araw, sa loob lang ng 30 minutos, naisakatuparan ng 3 lalaking suspect armado ng mga baril at patalim ang akyat sabay gapos nilang estilo ng pagnanakaw. Nung makapasok itong mga suspect, pinagtatali nila yung 3 katulong, tapos yung si Pina, yung may-ari. Nung matali na, niransak na yung mga gamit. Ang natangay 150,000 pesos, 3 milyong pisong halaga na alahas at isang lisensyadong baril. Mapalad na walang nasaktang biktima pero ang matandang nagapos hindi pa raw makawala sa kanyang nerbiyos para makapagkwento. Pasensya na lang muna kasi mahirap kasi yung siya, baka mamaya lalong mag-panic yung niya. High blood niya, may pa sa puso. Isa sa 3 suspect ang kaya raw ilarawan para sa isang artist sketch dahil siya lamang ang walang bonnet. Kaso sa dami ng tao sa bahay na ito, si Lola Josefina lamang ang nakakita. Anong nangyari? Nandito kayo? Ang kaso na bumaba ko, wala na talaga eh. Nakatakbo na eh. Hindi nyo na malayan? Hindi. Kasi nakasing room ko eh. Ayon sa QCPD Station 5, malimit namang ikutan ng kanilang mobil ang lugar. Kaso, Problema kasi niya, napakaluwag ng kabilaan, pwede dumaan eh. Pwede dumaan kahit yung mga nagpakamotor, pag nakamotor pwede na pumasok eh. Maraming pagkukulang sa amin dito dahil sa yung dapat yung mga barangay tanod kailangan na magkaroon po kami ng pag-ikot-ikot para sa gano'n mayroon pong proteksyon yung aming mga homeowners. Pero ang kabig ni Kap, ang kanilang pagkukulang ay dala ng limitasyong hindi nila kasalanan. 2 tanod lamang daw kada shift ang meron sila para rondahan ang mahigit 3,000 bahay na kanilang nasasakupan. Mark Salazar, naka-Alerto 24. Sugatan ng driver at pasahero ng isang jeep na sumalpok sa mga harang na semento, yung tinatawag na concrete barrier sa Valenzuela. Ayon sa mga saksi, matuli ng takbo ng jeep. Si Tricia Safra, naka-Alerto 24. Mag-aalas 4 ng madaling araw nang bumangga ang pampasaherong jeep na ito sa concrete barrier sa MacArthur Highway, Barangay Karuhatan, Valenzuela City. Sa tindi ng pagkakasalpok ng jeep, pumasok sa kaha ng makina nito ang halos isang buong concrete barrier. Wasak ang loob at labas ng harapang bahagi ng sasakyan, maging mga upuan sa likod, nasira rin. Malubhang nasugatan ng driver at ang nag-iisang pasahero nito na sa unahan pa man din nakaupo. Yung isa wasak din dito, basag yung bungo. Ewan ko, pero nakakausap pa pero yung matanda hindi tolero pa eh. Mabuti na lang at may ospital di kalayuan sa pinangyarihan ng aksidente. Kaya agad na isugod ang driver na si Manuel Santiago, 63 taong gulang, at ang pasaherong si Ralph Taganahan, 21 anyos. Matuloy daw ang takbo ng jeep ayon sa nakakita sa aksidente. May kasabay po siyang jeep po na isa. Parang naghahabulan po sila po ba. Tapos siyempre yung driver po matanda na, anong oras na po, siguro naka-idlip na po. Hindi na po siya nakaliko po. Tapos yung isang kasabay niya, dumiretso lang. Pero nakita niya na nabangga. Parang iniwan lang po ba. Habang iniimbestigahan ng mga otoridad ang aksidente, patuloy nilang paalala, iba yung pag-iingat sa pagmamaneho. Tricia Zafra, naka-Alerto 24. Humingi ng pasensya ang Department of Health sa mga pasyente na hinihinalang may dengue. Marami kasing reklamo na yung dengue express lanes na itinalaga para nga maging mas mabilis ang serbisyo. Naku, sobrang bagal lane daw ngayon. Nakatutok si Claire Delfin. Pasensya na po. Uminom kami paumanhin. So, gagandaan namin serbisyo para hindi ho kayo nagsasawa sa Mula nang umakyat ang bilang ng mga nade-dengue, mabilis na inactivate ang mga dengue express lane sa mga pampublikong ospital. Pero sa ilang dengue ward, ganito ang sitwasyon. Aminado ang Health Department, may kahinaan ang ipinatupad nilang dengue express lane. Kaya sila na mismo ang humingi ng dispensa sa mga pasyente at mga kaanak nito. Sa pag-iikot ng DOH kanina sa San Lazaro Hospital, nakitang di nasusunod ang standard na 2 oras o mas maigsi pang pananatili ng isang pasyente sa express lane bago mabigyan ng diagnosis ng doktor. Reklamo ng mga pasyente, masama na nga ang pakiramdam nila, inaabot pa sila ng hanggang
4 na oras sa paghihintay. Nag-aalala na ako sa kanya dahil nga may mga itim-itim na nga siya dito sa mga ganito. Yun ang nakapagtataka na. Sabi ko, ako nanay, hindi ko alam kung anong nangyayari. Mas maganda kung mabilis. Kasi para malamang agad kung anong mga nangyayari sa pasyente. Pero paliwanag ng ospital, nahihirapan sila sa dagsa ng mga pasyente. Kung dati raw 100 lang kada araw ang pasyente nila, ngayon umaabot daw ng hanggang 500. Di naman daw nadagdagan ang mga hospital personnel. Inaalam namin kung gaano siya ka-epektibo sapagkat ang layunin ng express lane ay mabigyan kagad ng serbisyo yung mga pasyenteng may dengue. Baka maging bagal lane yung express lane. Hindi rin naman masisi ang dagsa ng mga pasyente na minsan lagnatin lang ay sa ospital na ang takbo. Mula Enero kasi may 500 nang pinatay ang dengue kung saan karamihan pa ay mga bata. Nadagdag na rin ang 4 na barangay sa Bacolod at isa pa sa Palawan sa listahan ng hotspots. Mula Enero hanggang 4 ng Setyembre ngayong taon, 77,000 na ang tinamaan ng dengue sa bansa. Mahigit doble kumpara sa parehong panahon noong 2009. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, asahan pa rin daw natin na mga pagulan. Naging ganap na bagyo na po yung minamanmanan natin na namumong sama ng panahon o low pressure area. Nasa may silangan po ng Hilagang Luzon, ang pangalan ay Inday. Nasa bahagi po ngayon ng Basco, Batanes. Taglay ang lakas na hanging aabot sa 55 km kada oras. Kumikilos pa Hilagang Kanluran sa bilis na 11 km kada oras. Ayon sa Pag-asa, hindi nila inaasang tinatawag na maglalandfall o tatama sa kalupaan si Inday. Pero partikular daw na uulanin ang ilagang bahagi ng Luzon. Dito sa Metro Manila, biglang buhos ang malakas na ulan kaninang hapon. Ang resulta, pagsisikip ng daloy ng trapiko at bagyang pagbaha sa ilang kalsada. Para mabswelto sa Maguindanao Massacre, tinangkaraw manuhol ni Andal Ampatuan Sr. ng tig sa 10 milyong piso kada tao. At ayon sa tauhan ng matandang Ampatuan, kabilang daw sa inalok Sinooy Presidential Advisor Jesus Dureza. Pero ayon kay Dureza, hindi daw totoo ang aligasyon. Nakatutok si June Veneracion. Malalaking mansyon, bank vault sa loob ng tirahan, at magagarang sasakyan. Ilan lamang sa mga patunay ng yaman ng mga Ampatuan. At ang yamang ito ang sinubukan daw gamitin ng angkan para malusutan ang pagkakadawit nila sa Maguindanao Massacre. Sa huling araw ng kanyang testimonya, sabi ng prosecution witness na si Lakmudin Salyao, habang nasa kustodiya raw siya ng militar, ipinag-utos umano ni Andal Ampatuan Sr. na suhulan ng milyon-milyon ang ilang individual para raw malusutan nila ang kanilang problema. Si Salyao ay isa raw sa pinagkakatiwalaang tauhan ng matandang Ampatuan. March 11 ng taong ito, pinakausap daw ni Ampatuan Sr. kay Salyao ang kanyang spiritual advisor na si Farim Adas para utusang bigyan ng 10 milyong piso si dating Presidential Advisor Jesus Dureza kapalit ng pag-absuelto sa kanyang kasong rebelyon. Tig 10 milyon din daw ang pinapaabot sa 2 pang sangkot sa kaso na sina Chief Inspector Sukaro Dikay at Rainier Rebos para baguhin ang kanilang sinumpaang salaysay. 4 na NBI agent mula sa Davao ang pinag-abutan daw ng 10 milyon para kay Ebos. Kinumpirma ni Dikay ang 10 milyong pisong alok pero di niya raw ito tinanggap. Sabi naman ni Dureza, wala katotohanan ng paratang. Unang-una, wala raw siyang kapangyarihan na baguhin ang takbo ng kaso. Maghihintay daw siya ng pagkakataong ipatawag ng korte para marinig ang kanyang panig. Hindi naman nababahala ang defense panel. Hindi rin naman alam nung witness kung naipamigay nga talaga yung mga perang yon. Sabi pa ni Salyao, February 28 nang ipag-utos daw ni Andal Sr. kay Ustad Abbas na bigyan ng 200 milyong piso si Dato Umbra Sinsuat na siyang ipinantapat kay Ismael Toto Mangudo Dato bilang kandidato sa pagkagobernador ng Maguindanao. Nabibigla ako saan nila kinukuha itong pera nito. At wala naman silang mga negosyo maliban dun sa kinurakot nilang pera sa gobyerno. Hihingin na rin namin ngayon sa Anti-Money Laundering Council na buksan na ang mga accounts ng mga Ampatuan. March 19, tumawag daw si dating ARMM Governor Zaldi Ampatuan sa kanyang ama na si Andal Sr. Gusto na raw ni Zaldi na ituro ang kapatid ni si Andal Jr. na siyang may sala sa Maguindanao Massacre dahil nagdurusa na raw siya at hindi niya kayang makulong. Pero di natuloy matapos raw makausap ni Atty. Sigrid Fortun ang dating gobernador. Nalaman daw ni Salyao ang karamihan sa mga detalye ng usapan sa telepono ni Andal Sr. at iba pa niyang kausap dahil lagi itong naka-speakerphone. Sabi naman ni Fortun, wala siyang dahilan para payuhan si Zaldi dahil hindi naman niya ito kliyente. Wala naman siya reklamo. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.
Formal nang nagpaalam si dating Director General Jesus Versosa bilang hepe ng pambansang pulisya. Sa tinatawag na send-off ceremony kanina, nagbalik tanaw siya sa halos 4 na dekadang serbisyo niya bilang pulis. Pinasalamatan ni Versosa ang mga taong sumuporta sa kanya. Binaba na rin, tulad ng nakikita nyo yan, ang watawat na sagisag ng kanyang pamumuno. Hindi kinumpirma ni Versosa kung may ibibigay sa kanyang pwesto sa gobyerno. Sa ngayon daw ay mas gusto niya magpahinga. Serving. But as I watch the sun set on my 38 years of uniform service, I welcome with optimism the sun rise on a new day as I turn a new page in my life. Perhaps this time, as a farmer. Sumugod sa tanggapan ng Commission on Higher Education o CHED ang ilang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines o PUJ kaninang umaga. Pinoprotesta nila ang nakaambang pagkaltas ng 23 milyong piso sa budget ng PUP. Ang pangamba nila, simula na ito ng pagsasapribado sa PUP na hindi raw pabor para sa mga estudyante. Mapayapa rin namang nagtapos ang protesta, pero ang giit ng mga estudyante, muli silang magra-rally kapag hindi napagbigyan ang kanilang hiling. Nandito uli sa ating bansa ang ilang mga opisyal ng Hong Kong para ipagpatuloy ang investigasyon sa naging pag-hostage ng bus na madugo at malagim na naganap sa Maynila. Sila ay tinutukan ni Rafi Tima. Live po si Rafi mula sa Maynila. Rafi? Maghapong nagtrabaho, Mike, itong mga miyembro ng Hong Kong Police mula nang dumating sila dito sa bansa kanina madaling araw para nga sinasagawa nilang sariling investigasyon kaugnay pa rin ng Quirino Grandstand hostage-taking incident. Sa NBI agad nakipag-ugnayan ng mga Hong Kong Police pagdating nila sa bansa. Ito na ang pangalawang pagkakataon na bumalik ang mga investigador ng Hong Kong sa bansa matapos ang malagim na insidente sa Quirino Grandstand. Bagamat may kopya na rin ng Hong Kong Police ng mga sworn affidavits ng mga Pilipinong may kinalaman sa insidente, kinailangan nilang bumalik para kumuha ng dagdag pang pahayag. Isa sa mga muling kinausap ng Hong Kong Police ay ang driver ng Hong Thai bus na si Alberto Lubang at ang photographer ng mga nasawing turista na si Danilo Medril. Bukod sa direktang pakikipag-usap sa mga investigador, may mga testimonya rin kinuha ang Hong Kong Police mula sa photographer. Bandang hapon naman, nag-close door meeting ang mga forensics expert mula sa PNP SOCO, NBI at ang mga Hong Kong investigators. Dito itrinisto muna ng NBI at PNP SOCO ang resulta ng kanilang ginawang forensic investigation at autopsy sa mga biktima ng hostage-taking. Ang naturang report ay siya rin isinumite ng NBI at PNP SOCO sa Incident Investigation and Review Committee. Nasiyahan naman umano ang mga tauhan ng Hong Kong Police sa iprinisinta ng NBI at SOCO, bagay na magagamit umano nila sa isinasagawa nilang investigasyon tungkol sa malagim na Quirino Grandstand bus hostage-taking incident. Isa rin, Mike, sa mga pakay ng may investigador mula sa Hong Kong ay ang kumpletong report ng IIRC na inasahan sana nilang lumabas ngayong araw. At dahil sa Biyernes na nga ito magagawa, ay inaasahan sa Biyernes na sila makakabalik sa Hong Kong. Mike? Sa malinaw, Rafi, na aantayin nila yung pagpapalabas ng ulat ng Incident Investigation and Review Committee. Ganda ba yan? Tama yun, Mike. Dahil yun na inasahan nilang ngayong araw lalabas itong resulta, pero dahil nga sa Biyernes na ito mangyayari, ay hihintayin nilang makumpleto ito bago sila bumalik sa Hong Kong. Dalawang gabi na magkasunod ngayon na puyatan ang trabaho ng IIRC. Meron bang schedule o balak na makausap sila ulit ng mga tiga Hong Kong na yan habang isinasa pinal na nila yung kanilang ulat, Rafi? Base sa ating impormasyon na kuha kanina, Mike, ang mga kinausap lang nila ay galing dito sa NBI at sa SOCO. Ito rin kasi yung iprinisenta ng NBI at SOCO sa IIRC na kanila rin ay binigay dito sa mga investigador ng Hong Kong. Pero yung mga miyembro mismo ng IIRC ay wala pa tayong impormasyon kung kakausapin din ng mga Hong Kong Police. Mike? Maraming salamat, Rafi Tima.